Good evening, good day, everyone. So, welcome to another um, video tutorial, no? So, a demo for creating design. Um, this time, ang gagawin natin, tuturuan ko kayo kung paano mag-ano, no? Ma-maximize yung paggamit ng layers. So, especially pag gumagawa ka ng mga design, okay lang ba na isang layer lang siya? Depende. Depends on saan nyo siya gagamitin, no? So, for example, dito sa design ko, so I already created a character. It's a cyborg mech. Like, uh, para siyang Evangelion like form, no? Then I use this image as a reference for the color, and I set it up in more yung perspective, no? So to make it more dynamic and parang uh like yung ano siya, ah, naka naka-mount sa wall, para ano siya, 'no, nakapo siya dun sa wall. And then, ang gagawin natin dito, so ito naka-layer. So we have ito naman, sinet up ko lang siya. So ang importante lang dito naman is, um, ano yung parang importance ng paggamit ng layer. Kasi halimbawa, eto hindi siya naka-layered, isang one layer lang 'yan. So okey lang 'yan for let's say gagawa ka lang ng parang just to give yung look, tapos wala masyadong changes, 'no? Pero what if kung gusto mong dagdagan ng ano, so kailangan i-layer niyo. So isa-separate niyo yung mga parts, so you need to layer it. So eto sa'kin, for me, nasa isang layer lang siya. So lagyan natin rename. So lagyan natin ng label. So importante 'no na parang, dapat masanay kayo na, um, ino-organize niyo yung layers niyo. So 'pag nag-e-edit kayo ng mga design. Tapos, so I have this may backup ako in case na ayoko nung pagkaka-edit. So I'll set the backup again. Um, ano yung important? So, paggamit ng layers. So if I want to add a prop or part of this design, like I already created another arm robot, no? Kung cyborg. So parang four-arm character siya. So I can add it dito sa likod. Tapos, ang kagandahan nun, the good thing about having a layer is that you can pose it. So, you can set na ano lang, parang sample siya, pwede mong i-adjust, no? Pwede mong i-adjust yung size, pwede mong i-adjust yung position, yung placement. Pwedeng at the back, character, design, or pwede rin siya sa harap. So, depende doon sa layering. Tapos, magdadagdag ako ng another, yan, di ba? So, your arm. Kasi for arm siya. Pwede kong i-adjust ulit yan. So, kumbaga makikita nyo yung ano, no, na nagiging ano siya, kumbaga ang daling i-edit pag marunong kayo mag-adjust, no. Tapos do not forget to siyempre, um, attach arm. So i-rename natin siya kasi it's important to always manage your layers, no. Lagyan natin na color label. Okey na yun. Ito naman, third, puwede tayong magdagdag. For example, um, can you add a weapon? Kasi dito parang arms lang yun. So, pwede yun. Ano pwede nating ilagay? Let's say, for example, gawa tayo ng sword. So, dito, yung sa ano niya, higit it again. So, ito, ika-cut natin. Kasi we want to change the ano eh. Palitan natin yan. Layer natin siya, no? Or pwede pa rin natin gamit. Okay? So, palitan, ganun. Or pwede tayo mag-create ng set of hands. No? So, ang gagawin natin, yung character na may hinahawakan siya ng ano, may hinahawakan siyang weapon. Sword, for example. One of my favorite na ano, weapon. So, gagawa tayo ng hand.
So, you can use a reference, no, na humahawak. Pero just to show you how it will be, kung paano siya ginagawa, para mas madali, you just sketch it. So, yung parang can use perspective. So, halimbawa, paano ba? Saan natin ipapaharap yung sword? Pwedeng dito, pwedeng ganun. So, naka-perspective for shorten. So, mas pahirapan natin, not pahirap, but gawin natin more dynamic. Instead na parang ganito lang, so okay na yan. Pwede natin siyang gawin. Kasi ginawa ko is not detailed hand, pero makikita niyo yung form ng kamay. Mas madali kung parang silhouette lang siya or you are building with shape. No? So, nagagawa niya yung ano, and then you put some stroke. You have the sword, no? Para mas okay yung stroke mo, tanggalin natin yung parang ano dito, or equal yung strokes. Parang ganyan. Yan. Or straight. Yun lang. Okay na. So you have one position. Another is, ililayer natin yun. So you have this hand. And then we put it in a perspective, yung sword. So following the perspective niya, let's say for example, ganyan, no? Di ba pag foreshortening kasi, lumalaki yung pinakadulo, no? Na kung saan towards ano, no? Parang papunta dun sa camera. So dapat ganun yung magiging position. Para hindi kayo mahirapan, so you can use your free transform to adjust the position of your, yung tama yung position niya. Then, extend na lang. So, yung handle, pero dapat, ano pa rin, 410 pa rin siya. Ito lang. And, just to make it more visible yung sword, babaw siya, no? Yan. Pwede yung ganyan, pwede yung kanina. So, harap, or kung parang sa tingin nyo, off pa rin, you need to put a guide. So, kailangan maglagay ng guide. Tama pa rin ba yung ganyan lang naman yun eh. So, the idea is sure na okay siya. Okay? So, yun, no? So, that's how you, no? So, dapat importante talaga na dapat marunong kayong mag-layer. No? So, ito applicable yan sa lahat. So, tapos, syempre, pag maglalagay kayo ng background na, you need to have put the source of light. Syempre, dapat may shadow yan. Ano nyo ilalagay? Syempre, pag nagtapak yung character, di ba? Kung saan siya nakaano yung wall. So, dapat na ano nyo na. So, dapat may shadow yun. Ilalagay kayo dyan. Yun lang, just to give more volume dun sa character. Since meron siyang parang wall dyan. Parang nagta-travel siya, no? So, tumatakbo din siya sa sa wall. Okay? So, yeah. So, I hope you learned something from this quick demo. Understanding layers, creating design like this. Para kahit papaano, hindi lang kayo na-stick sa isang layer. You can use, may mga variations, you change the pose. So, hindi kayo mahirapan magpalit-palit. You know how to use the layers. Especially in creating concept art. Okay? So, that's it for my video.